7:32, balik kita sa aton pagpanerbisyo publiko sa gihapon ninyo ginapamatian no number 1, 07.7 Energy FM Kalibo. Agaragon raton nga ginahugat-hugat Senator Francis Tolentino. Iyon sa linya raton karanga mahugod, maayam, sangka abogado. Pero matagalog kita ka na, syempre, di ba nga, magkasimanwa. So, hindi natin pagbabuhayon pa, ha? Senator Francis Tolentino, ang tol ng bayan. Senator, good morning! Morning po. Good morning po sa mga kababayan natin sa Kalibo, Aklan. Ito po si Senator Francis Tolentino, inyong Majority Leader. Magandang umaga po. Salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin para maipaabot namin ang ilang mga katanungan ng mga kababayan natin dito sa bayan ng Kalibo. And kayo po talaga, no, ang first choice na gusto namin makausap with regard sa usaping agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. This is a national concern and being a lawyer, not just here in the Philippines, no? A member din kayo. I know for a fact na American Bar Association, member din po kayo. When it comes to academic, saludo kami at alam namin na mabibigyan mo ng karampatang kasagutan ang katanungan ng mga kalibunhon. But first of all, Mr. Senator, ang inyo pong pagbati ulit sa mga kababayan natin nakikinig ngayon. Good morning po sa inyo, sa mga kababayan natin sa Aklan, sa Kalibo, at sa lahat ng surrounding areas. Ito po si Senator Francis Tolentino at salamat po sa pagkakataong ito na marinig tayo sa Aklan. Salamat po and ilang beses na rin po namin kayo nakita dito sa Kalibo, dito sa Aklan. No, ilang beses na rin po kayo nakabisita. Maraming salamat po. Mr. Senator, I know busy kayo. Ang dami niyong commitment, lalo na ngayon Martes. No? So diretso po ako sa mga tanong ng mga kababayan natin mula dito sa Kalibo, Aklan. Una pong tanong, Senator, usaping West Philippine Sea. No? At ito talaga yung medyo ang daming concern natin. No? Kayo po ay isa sa kilalang nakikipaglaban ngayon para sa ating teritoryo. Kapakanan ng ating mga mangingisda at kaligtasan ng ating mga sundalo na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa inyo pong pananaw, Mr. Senator, hanggang saan kaya hahantong itong sigalot sa Pilipinas at China? No, honestly, hindi ko masagot kung saan ang endgame nito. Evolving lahat ito. Sa katunayan, may nangyari na naman nung isang araw, yung noong sumabog yung makina nung dalawa ng mangingisda natin sa Baho de Masinloc. So, lumalabas ngayon ang sinasabi ng Philippine Coast Guard sa halip na tulungan agad ay hinarang pa nung mga Chinese Coast Guard vessels yung rescue teams natin. So hindi ko alam kung ano ang endgame nito. This will be resolved diplomatically. This will involve huge expenditures on the part of the Philippine government to upgrade our defense posture. This would involve a lot of sacrifice on the part of our uniformed personnel, our fisher folks, at ito po involving not just the Philippines and China, but other countries as well. Yes, oo. And sa inyo pong personal opinion, would you rather settle it diplomatically or other option? Ang dami yung options pero ang nangyayari po ngayon, kahit may ruling na ang isang korte na matatawag natin na established likewise diplomatically, hindi naman po sinusunod ng China. So, ang tinutukoy ko po yung arbitral ruling of 2016. So, hindi ko alam kung paano pa ito mariresolve at wala akong sagot kaagad doon. But just the same, kailangan palakasin din natin ang defense posture natin. Yes po. Since 2016 pa, no? And 2024 na ngayon. Pero hindi nila ino-honor yun. Attorney, and Senator Tolentino, sir, ipinapairal na po ng China ang trespass rule, no, sa pinag-aagawan na West Philippine Sea. Ano po sa tingin nyo ang magiging implikasyon nito
hindi ba lalo lang magpapainit ito sa sigalot doon sa pinag-aagawang teritoryo? Correct. It will heighten the situation there. Tama po kayo na ba't ka naman mag-implement ng no trespassing, hindi mo naman lugar yon. So ito lalo magpapainit as nagsimula po ito June 15. So ngayon ay July 2 pa lang, ilang linggo pa lang ito. So nakikita natin 2 days 48 hours after June 15, may nangyari na June 17 doon sa Ayungin Shoal kung saan naputulan pa ng daliri yung isa nating sundalo. So talagang ma-heighten, tataas yung tension lalo, sir, dahil doon sa no trespassing rule na ini-implement nila. Nakakatakot nito pag may nahuli. Pag may hinuli sa atin, ibang usapan na po yan. Ano pong mangyayari nun, Senator, pag hinuli nila ang kababayan natin? Alam mo, nakapag-usap na ako June 15 to in-implement. June 13, nag-usap kami ng team ng Department of Foreign Affairs headed by Secretary Manalo. So, ang pwedeng mangyari niyan, we file a protest again na hindi gaanong malakas, or we exhaust legal means kung ikukulong nila sa Guangdong, kung ikukulong nila sa isang barko, isang artificial islands. But just the same, pag sinunod natin yung proseso nila, ibig sabihin, nire-recognize natin yung kanilang no trespassing law, regulation. So, napakahirap po. Yung dati-dati po, noong 1990s, tayo po ang nanguhuli. Oo. Marami na po tayong na-prosecute na Chinese and Vietnamese fishermen. Ngayon, binaliktad. Binaliktad na nila. At kung magpapatinag ang mga kababayan natin, lalo ng ating sandatahang lakas, parang inamin na rin natin na sila talaga ang may-ari. May-ari. Tama po. So, magaling po kayo managalog, sir. Yeah, that's Opo, andyan po ako sa Manila, nag-aral ng kolehiyo din. Opo. At maraming salamat, Mr. Senator. Sir, pag may siguro hindi naman aabot sa ganung punto na manguhuli sila, no? Baka nang mabluff lang ito, no? Alam naman nila ang ruling eh. Hindi natin masabi. Ito nang sumakay na sila sa vapor natin noong June 17 at kinuha yung mga kagamitan ng ating Navy. Yes. Oo, ito yung nakakatakot. At alam naman natin ang China, ang pinakamalakas na bansa sa Asia. Diba? At, pero ang mga sandatahang lakas natin, even yung mga mangingisda, diba? Hindi nagpapatalo. Hindi natitinag. So yan ang lahing Pinoy. Kaya lang alam ko naman na nandyan kayo para protektahan ang ating mga kababayan. Mr. Senator, sa isang maiksing paliwanag lang po, ano po ba itong Maritime Zone Law na inyo pong iniakda sa Senado? Gaano ito kahalaga para sa Pilipinas sa kasalukuyan? Tama po kayo, yung Maritime Zones Law, tayo po yung nag-akda si Senator Tolentino po. It will be signed into a law by July by the President. So by this month? Mahalaga po, yes po, itong July na after SONA. Mahalaga po ito kasi ang Maritime Zones Law establishes the framework kung saan po yung boundary ng dagat natin. Kung saan yung internal waters, territorial sea, exclusive economic zone. So it will notify the entire world na ito yung aming hangganan. So isasubmit natin yan sa United Nations at magkakaroon po, ang magiging result yan, makaproduce tayo ng mapa ng karagatan natin, ng West Philippine Sea at ng Philippine Rise. So kahit yung isang country hindi kikilalanin ito, kikilalanin po ito ng buong mundo. Even the name, West Philippine Sea will be inscribed there. So napakagandang batas po ito kasi ito foundational. Wala pa po tayong ganito ngayon. Okay, thank you for that, no, Mr. Senator. And you've mentioned na after the SONA, it will eventually become a law. Yes. Okay, thank you po. Bilang another question na lang, no? Pwede po ba ako magtagal kahit another 2 minutes? Baka busy po kayo. Okay, bilang Senator, another question po. Ang mga kababayan natin, lalo na ang mga mangingisda, well, sige lang sila sa pagpunta sa mga disputed island bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol or protest sa ginagawa ng Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo. Any reaction po dito at sa tingin po ninyo, isa ito sa paraan upang mapaalis ang Chinese forces sa West Philippine area?
Medyo mahirap po yun. Hindi siguro yun makakapagpaalis. Pero ang sinasabi ko po, ang saloobin po ni Senator Tolentino, yung ginagawa po nila, yung patuloy na paghahanap buhay, halimbawa po sa Baho de Masinloc, should not be considered as a sign of protest, but as a sign of ownership. Kasi atin naman talaga yun eh. Hindi dapat sila pagbawalan. Pero kahit po nakabantay po doon ng Philippine Coast Guard para tumulong sila, kagaya po nangyari Kamakalawa, na mina-aksidente nga, dapat po siguro they should exercise extreme caution. Mag-ingat din, wag i-provoke yung mga maali-alikit doon na Chinese Coast Guard. At mag-ingat din po sila sa kanilang paglalayag at paghahanap buhay bilang mangingisda. Ayun talaga ang dapat nilang gawin at maipaalala natin sa kanila sa puwersa ng Chinese Coast Guard, no? Mag-ingat lang and never provoke. Ay baka kung ano mangyari sa kanila doon, no? Andun yung pagkabahala din natin. Pero may mga kumakalat sa social media, Mr. Senator, na yung sandatahang lakas daw ng US andyan na, no, to support ang ating mga kasandaluhan or maritime forces. Totoo po ba yun? At inaalaw na po ba natin? Alam niyo po, yung mga lumalabas ng social media, yun po yung movements noong balikatan exercises. Yun. Last month. Opo, siguro ngayon lang nare-release yung video after nung June 17 incident sa West Philippine Sea. So, hindi po siguro dapat ikabahala yun kasi nagkaroon talaga ng balikatan exercises, the biggest balikatan exercise ever. At saka may existing sites naman po, pero hindi naman po ito nagpapahiwatig na permanent na po yung pagpunta nila dito. So rotational lang po yan at naging bahagi ng balikatan. And thank you, Mr. Senator. And can you enlighten us dito sa kaninang pinag-usapan natin na trespass rule ng China? If gawin nila, hulihin nila yung mga kababayan natin, isa na ba yun na makonsider na ang ating kaalyadong US pwede nang mangialam talaga? Palagay ko malapit-lapit na, pero it might not fall under the notion of armed attack. Kasi nakalagay armed attack, nagputukan, may namatay sa kanila, may namatay sa atin, huwag naman mangyari. So baka hindi pa ganun. Kaya lang nakakabahala kasi huhulihin nila, 60 days i-detain, 10 days may hearing sila lang. So, may mga international law na kailangan nandoon yung mga consular officials natin kahit saan sila dalhin. Subalit, hindi naman natin alam kung saan sila dadalhin. At pag nag-participate naman tayo, ibig sabihin niya, kinikilala nila natin yung proseso nila. Which we don't do. Yeah. We do not want to do. Pag hindi naman natin inalalayan yung ating mangingisda, pinabayaan naman natin. Opo. Ang hirap ng ganong sitwasyon. Mahirap po talaga. Pero pinag-usapan namin ni DFA Secretary Manalo yan at may mga options naman po. Etong maritime zone law talaga na to, Mr. Senator, ito ang isa sa pwedeng makatulong. Sana maisabatas na rin po talaga ito. At yung nangyari na pananaksak gamit ang kutsilyo dun sa rubber boat ng Coast Guard natin, yung mga water cannon, it will not be considered, no? Ay dapat talaga may armas, firearm, no? May putukan talagang mangyayari. Ganun po yung lumalabas na definition ng mga experts po sa subject na ito. Okay po. And baka po meron kayong mensahe. Last na lang po, Mr. Senator. Mensahe na gusto niyo pong ipaabot sa ating mga kababayan, no? At lalo na sa usaping West Philippine Sea. At inyo po ang time. Muli po, maraming salamat sa pagkakataon binigyan niyo sa akin kay Senator Tolentino at tayo po ay nagpapasalamat muli sa inyo. Alam niyo po, yung West Philippine Sea, yung Baho de Masinloc, lahat po ng pinag-aagawan ngayon ay malayo po sa karagatan po ng Aklan. Subalit naniniwala po ako na yung ginagawa ng ating mga sundalo, Navy, Coast Guard, maging yung mga mangingisda sa Zambales, hindi lang naman po para sa kanila. Ginagawa din po nila yun para sa buong bansa. Kaya ang hiling ko po sa mga kababayan natin sa Aklan, sa araw-araw po nananalangin tayo, isama na rin po natin sila sa ating panalangin, sa prayers natin,
kasi po yung ginagawa nila ay para sa Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming Sir, salamat. ito po si Senator Tolentino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, Senator Francis Tolentino.